Hindi ho mahaba ang ating pag-usapan ngayon mga ka-reaction update page. Isa ho kasing kongresista ang naglakas loob, hindi nahahawakan sa leeg ni Marcos Jr. ang nag-complaint ng impeachment laban ho sa bangag na presidente. Ito mga ka-update, basahin na lang ho natin para ho mas malinawan tayo kasi dito, ito yung mga kabalbalang ginagawa ni Marcos Jr. simula sa Ghost Projects, sa paggamit niya ho ng Coca-Cola, at walang iba mga ka-update ang hindi niya pagbito sa mga, alam nyo na, diyan ho sa mga unprogrammed funds. Unprogrammed appropriation at sa national budget mga ka-update. Hindi lang yan, pati nga ho itong pagdala nila dito kay Tatay Digong sa ICC, yung paglipad ho nila dito sa matanda na 80 years old na, may sarili ho tayong jurisdiction, pilit ho nilang inilipad dyan sa Netherlands para ho magtuloy-tuloy ang kanilang kabalbalan. Basahin ho natin mga kabdit, nihain ng impeachment complaint laban kay Pres Bongbong Marcos ngayong Lunes, January 19. Inendorso ito ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Rep. Jet Nisay kabilang sa grounds sa naturang complaint ang umano'y betrayal of public trust sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at hindi pagbeto sa unprogrammed appropriation sa national budget. Kabilang din sa inilatag na grounds for impeachment ang graft and corruption kaugnay sa Ghost Project at pagiging unfit umano ng Pangulo na mamuno dahil nga mga kabdita, anilay drug addiction. Ayan mga update, nakikita na ho talaga natin. Itong malabo na ho, itong 2028 kay Marcos Jr. Bakit ito malabo? Mukhang hindi na ho siya aabot ng 2028. Kasi katulad ng kay Erap, yung ginawa no Manong Chavit, mga kabdit, inimpeach niya ho yan, pina-impeach niya, ginawan ho niya ng paraan para ho matanggal sa posisyon. O ngayon, isa hong kongresista ang hindi ho hawak ni Marcos, magko-complaint laban ho sa kanya. Kaya mga kabdit, mas maliwanag na ho sa sikat ng araw yung impeachment na nilalatag nila kay BP Sara, malabo. Tapos itong kay Marcos Jr., mas maliwanag pa ho. Mas maliwanag na ho ngayon kasi mga kongresista ngayon mga kabdit, nakikita na nila yung 2028 presidential election, yayariin ho sila ni BP Sara. Ayan na ho yung nakikita natin. Kung hindi ho natin kilala ito si Rep. Jet Nisay, ito ho siya. Ito hong nasa kanan, itong nakakulay puti. Ayan na nga yan. Ito na ho mga kabdita, ito na yung pinakahihintay ng taong bayan, ng milyong-milyong Pilipinong ma-impeach ang bangag na presidente. Kaya mga kabdit, hindi lang itong si Jeff Nisay, congressman, ang pag-usapan natin. Pati ho itong mahabang suspension kay Congressman Kiko Barsaga. Tingnan nyo mga kabdit, kahit na ano ho talagang gawin ng mga ating kababayan, pag lumalaban ka talaga sa mga korap dito sa ating bansa, pilit ka ho nilang gigipitin. Pilit ka hong gigipitin mga kabdit para tigil-tigil mo sila itong kay Kiko Barsaga mga kabdit na kahit na sinuspend na ho yan, lalaban at lalaban pa rin ho yan ang kanyang karapatan. At ang mga pinaglalaban ho kasi niyan mga kabdit para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Dahil nga yung corruption ni Marcos Jr., nilalantad ho niya. Kaya kakaunti lang ho yung mga kongresistang matapang na hindi nagpapahawak sa leeg kay Marcos Jr. Katulad nitong sila Kong Kiko, ayan si Rep. Nisay, mga kabdate, sila marami ho sila, si Kong Leviste, Kong Erice, di ba? Magkikita natin mga kabdit, may liwanag pa, may pag-asa pa ang ating bayan. Di ba? Kaya mga kabdit, pakinggan na lang ho natin itong, another complaint na naman kay Kong Kiko Barsaga. Pero bago ho yan mga kabdit, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya rekta na ho tayo. Wag na ho tayong mag-expect dito sa mga another na kongresista. Si Asidre na naman ho kasi nagbibida-bida. Kaya rekta na ho tayo. Pumapalawig ang suspensyon sa Kamara ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung may ihahaing panibagong ethics complaint laban sa kanya. Ayon po kay King of Party List Representative Jude Asidre, pinaplano ng National Unity Party na maghain ng panibagong ethics complaint laban kay Barzaga. Sinampahan ng reklamong cyber libel ni Enrique Razon Jr. si Barzaga dahil sa paratang niyang nanunuhol umano ang negosyante ng mga kongresista. Nakatakdang matapos ang 60-day suspension ni Barzaga sa Pebrero. Patapos na ho sana yung suspension niya, pero ano naman po,
maglalatag na naman ho sila ng another ethics complaint laban ho sa kanya. Pero okay lang yan, Kong Kiko. Kasi ang pinaglalaban ho ni Kong Kiko, kahit na matanggal nga ho dyan sa posisyon, ang importante, matanggal din sa pwesto yung mga kurap, magnanakaw, at mga walang iba, mga bitch, yung gumagamit ng Coca-Cola dyan sa gobyerno. Ang gusto lang naman ho niyan, mga ka-update, matanggal si Marcos Jr., mag-resign. Tsaka madamay lahat sa mga flood control na yan. Yan naman po yung gusto niya, mga ka-update, na okay lang ho kahit na maalis siya sa pwesto. Ang importante, itong presidente natin, yung bangag na presidente, mga ka-update, matanggal na ho sa pwesto. Kaya mga update, pakinggan naman ho natin itong naging pahayag na kahit na anong panggigipit kay Kong Lebiste, mga ka-update, patuloy pa rin ho ang kanyang pag-alagwa, patuloy pa rin ho yung pagbango ng pangalan niya. Kaya pakinggan naman ho natin itong si Spock Sari Roque, kaya rekta na rin ho tayo dito. Ngayon, alam ko na hindi pala dapat masyadong naglalakad pa. No? So at least, for future reference, alam ko na yan, medyo bawas ang ating lakad. Pero I'm fine, medyo kinakailangan magpahinga. At ngayon, may huli kaming lakad sa aking mga bisita. At siguro pag alis nila mamayang alas 4, magpapahinga tayo uli. Pero anyway, ano pa kung pag-usapan natin ngayon? Well, alam niyo po, yung dalawang batang kongresista ay parehong merong 110 million. Si Congressman Miao Miao Parganza ay sinampahan ng 110 million libel case ng pinakamayamang tao sa buong daigdig. Samantalang ito namang si Congressman Leandro Leviste ang siya nagsampa ng 110 million libel case laban naman kay Yusek Claire Castro. Well, alam niyo naman po ang aking paninindigan dyan, no? Ako po ang nagdala doon sa kaso ni Alexander Adonis sa UN Committee on Human Rights. Si Alexander Adonis po ay isang mamamahayag, kaalyado ni Tatay Digong sa Davao noon, na panahon na naging speaker itong Nograles, at pinakulong siya ni Nograles dahil doon sa tinatawag ng mga taga-Davao na burlesking incident, kung saan di umano nakitang tumatakbo hubad-hubad ang dating speaker sa koridor ng isang hotel dahil nahuli di umano ng asawa ng babae na kanyang kasiping ng mga panahon na yon. No? At nadala po natin yan, yung pag-conviction niya na instant conviction sa Committee on Human Rights ng United Nations, at tayo naman po ay nakakuha ng isang view o desisyon na nagsasabi na ang criminal libel sa Pilipinas, yung pagkakakulong, ay taliwas sa kalayaan ng malayang pananalita. Dalawa pong basehan ng ating UN Committee on Human Rights. Una-una, dahil meron pong alternatibo, at yan po ay ang civil libel, at pangalawa ay dahil hindi proportional yung nais makamtan ng criminal libel. Yan nga po yung pagpoprotekta sa privacy ng mga pribadong individual doon sa pagpapataw ng parusa ng pagkakakulong. Dahil habang kalayaan nga ang kalayaan ng malayang pananalita, hindi dapat nakukulong ang kahit sino kapag ginagawa nila or pinaninindigan nila itong kalayaan ito. So dito sa mga dalawang kasong naisampa, laban kay Miao Miao, siyempre ang intensyon ay patahimikin siya at ipakulong siya dahil criminal libel yung isinampa ng pinakamayamang tao sa daigdig laban kay Kong Miao Miao. No? Na sa tingin ko naman po ay baka hindi naman po yan mag-prosper dahil in the first place, pati ang Supreme Court ay nagsasabi na dapat bagamat hindi pa nare-repeal ang libel law sa Pilipinas, ang mga huwes hindi na dapat nagpapataw ng parusa ng pagkakakulong. Pero ako naman po, binibigyan pugay ko itong si Leandro Leviste dahil bagamat siya ay nagsampa ng kaso for oral defamation, ang sinampa niya ay civil case. Ibig sabihin, bagamat alam niya na tama siya sa kagustuhan niya magkaroon ng katarungan labang kay Claire Castro, kasi si Claire Castro puro fake news ang pinapakalat. Ang fake news na pinakalat niya kay Leandro Leviste ay yung kanyang kumpanya daw ay nagbenta ng shares, no, na ito ay walang consent ng Kongreso and therefore ay pinagbabawal. Yan po ay imputation of a crime, no, or wrongdoing na hindi naman po totoo kasi ang kanyang ibinenta ay sa shares sa isang kumpanya na wala naman pong prangkisa. Pero maski gusto na niya magkaroon ng pananagutan dahil sobrang ng pagpapakalat ng fake news ni Claire Castro, ay pinili pa rin niya na igalang yung karapatang pantao ni Claire Castro na hindi siya dapat makulong dahil sa kanyang mga sinasabi, dahil nasa kalayaan ng malayang pananalita. At yan namang kalayaan ng malayang pananalita, yan ay kalayaan din ng mga spokesperson ng palasyo. No? So sa akin,
Again, no, an additional basis para ako ay humanga kay Congressman Leandro Leviste. Tama po siya na bantayan at pag-ingatan ang kanyang pangalan dahil wala naman siyang kahit krimen na ginawa. Bakit sasabihin ni Claire Castro na gumawa siya ng krimen, yung pagbebenta sa shares of stock ng isang kumpanya na wala namang prangkisa. Kasi iba nga pala yung merong prangkisa. Yun yung solar power para sa bayan. Samantalang ang binenta naman niya ay yung sa isang kumpanya na walang prangkisa. No? So, ang desisyon niya na mag-file lamang ng civil libel, yan ay papatunay na nais niyang bantayan ang integridad ng kanyang pangalan, pero at the same time, nais din niya igalang ang karapatang pantao ni Claire Castro na magsalita dahil ang pagkakakulong ay hindi naman dahilan. No? Hindi naman dapat magkaroon ng pagkakakulong kapag ang ginagawa lang naman ay nag-eeksesisyo ng karapatan ng malayang pananalita. So, Nakikita naman ho natin, mga ka-update, na libelous na yung ginagawa ni Auntie Claire Castro kasi paninirang puri ho yan sa kanyang kapwa. Ha? Isipin mo, isa kang Yusek, tagapagsalita ka ng Pangulo tapos ano-anong fake news yung mga nilalatag mo sa mga viewers mo. Di ba, vlogger ka naman, Auntie Claire? Abogada ka, dapat alam mo yung ginagawa mo kaya marami nagsasabi sa kanya, mga update, abogaga daw eh. Di ba, paano hindi magiging abogaga kung ano-ano yung sinasabi? Na pilit sinasabi ni Auntie Claire Castro na benenta itong kumpanya na may prangkisa. Ang kulit nito ni Auntie Claire tsaka ni Boeing Remula, sinabi na nga, nilinaw na ng Meralco yung benenta sa kanyang kumpanya, walang prangkisa. Yun na ho, nilinaw na, pati Meralco nagsasalita na ho, nagsawa na ho, kakaputak sa kanila, di ba? Tapos siya ho yung ginigipit, si Kong Leviste, natural mga kabit, kailangan din lumaban, hindi naman palagi siyang ina-attack-attack ng gobyerno ni Marcos Jr. Hindi ho pwede yun, di ba? saktan ng damdamin niya, nais niya na pangalagaan ang kanyang pangalan, pero hindi rin siya nagnasa na labagin ang karapatan ng malayang pananalita nito si Claire Castro. Agree ba ako doon sa ginawa ni Leandro Leviste? Agree po ako kasi tingin ko sobra-sobra lang talaga itong si Claire Castro. Si Claire Castro dapat paalalahanan siya na wala siyang immunity sa mga sinasabi niya as presidential spokesperson. Kasi ang meron lang immunity ay yung mga kongresista at mga senador sa lahat ng mga bagay na sinabi nila during congressional hearings, ang mga judges sa kanilang mga desisyon, ang mga abogado sa kanilang mga pleadings. Outside of these people, talaga naman pong wala silang license para manira ng pagkatao ng ibang tao at kapag yan ay ginawa nila, talagang dapat magkaroon sila ng pananagutan. Ang sa akin lang is gaya ng ginawa namin kung sa kaso ni Alexander Adonis at dahil nga nagkaroon ng desisyon ng Human Rights Committee laban sa criminal libel sa Pilipinas, dapat talaga civil libel ang ginagawa natin. Ang problema lang sa civil libel, napakamahal po ng filing fees ngayon sa Pilipinas. Alam niyo ba yung 110 million na hiningi ni Leandro Leviste? Kung hindi po ako nagkakamali, hindi po bababa siguro sa 10 million ang filing fees dyan. Siguro mga 11 million or roughly around 10% ang magiging filing fees niya. Siyempre, may sariling pera naman si Leandro Leviste, nagbenta nga siya ng shares ng kumpanya na walang prangkisa po walang prangkisa and therefore hindi pinagbabayad for 20 plus billion pesos. No? So maliit sa kanya yung 11 million na filing fees. Paano naman yung mga ordinary people, no? Na ang dangal nila ay nayurakan dahil sa irresponsible mga pananalita, napakamahal po niyang ganyang filing fees. Kaya nga po ako nakikiusap sa Korte Suprema, kinakailangan naman po na siguro espesyal na filing ang gawin pagdating sa civil libel. Kasi nga po, ito yung pamamaraan para mag-grant siya ang pananagutan and at the same time, magalang ang karapatan ng malayang pananalita. Pero kung napakataas po ng filing fees, matetempt na lang ang taong bayan na file na lang ng criminal libel. Kasi ang criminal libel, pagkamat may konting fees, hindi kasing laki ang filing fees pagdating sa civil cases. Iba po kasi ang computation yan. Dati-rati nga po, walang filing fees sa criminal cases. Ngayon, nag-ano na rin sila, nag-require na rin sila ng filing ng pagbabayad ng filing fees sa criminal cases, pero hindi naman po roughly equivalent to 10%. Hindi gaya ng filing fees sa mga civil cases. So sana magkaroon ng special filing fees for civil libel para mga tao hindi na pinupuntirya, hindi na, kumbaga, tinatambakan ng kasong libel sa mga piskalya at mag-civil libel na lang sila, no? Diretso na sa korte. Dahil alam naman natin na talagang hindi po makatarungan na kahit sino ay makulong dahil lamang sa kanilang mga pananalita. Pero ang aking personal na paninindigan po, never ako nagdemanda
even for civil libel. Kasi wala akong pakialam kung anong sabihin nyo sa akin tungkol sa akin. Habang ako ay mayroong pamamaraan na magsalita, habang ako ay mayroong Facebook, habang ako ay mayroong Twitter at Instagram, ako naman po sasagot. At sigurado naman po ako na maririnig ng tao ang aking mga kasagutan sa mga binabato nila sa akin. No? Kailan lang isang vlogger nagsabi na ako daw yung nag-offer ng pera sa kanya. Naku, excuse me, yung mga taong may mga pagmumukha gaya niya, hindi ko offer ng pera yan. Sisingilin ko pa yan. Hindi ko siya offer ng pera for any reason at all. Anyway, so sa akin, well, hindi naman ikamamatay kung anong pula na gagawin nila laban sa akin. So, for as long as wala namang clear and present danger sa mga sasabihin nila, ako ni minsan po hindi nagsampa ng kahit anong kaso, bagamat lahat na po talaga ay binato sa akin. Kasi, I need to walk the talk in the same way na wala rin akong preno pag ako'y nagsasalita dahil ang aking paninindigan ay talayaan ko yung magsalita, hayaan ko rin magsalita ang iba laban sa akin. Wala pong pagkakaiba ang aking attitude dyan sa naging attitude ni Tatay Digong na ni minsan na hindi rin nagsampa ng kahit anong libel case kahit kanino. Talagang malaya tayo magsalita. So magbakbakan tayo sa malayang merkado ng ideya. Pero pag kayo nakipagbakbakan sa akin, siguraduhin yung kaya niyong lumaban dahil ako, lahat ng aking sasabihin paninindigan ko. No? At sa tingin ko naman, pagdating naman sa tao na mga nag-iisip, makikita naman nila kung sino talaga nagsasabi na totoo. In the end, yung mga palitan natin ng mga ideya, yan po ay pamamaraan para malaman natin ang katotohanan. No? So sa akin, okay lang yan. Makipagbakbakan tayo sa malang merkado ng ideya. Kaya lang nakakalungkot ngayon, lalo na sa internet, nagkakaroon talaga ng pag-abuso. Kasi yung iba, hindi na nakikipagdiskurso, naninira na lang. In other words, hindi sila interested in the truth, gusto lang nila siraan ng mga taong bayan. Pero sa akin, yung mga tao naman na walang ginawa, kundi manira, na wala namang basihan, hindi na rin pinaniniwalaan. Kapag ako naman ay tinitira at medyo masakit ang mga sinasabi, ang sinasa puso ko na lang ay yung sinabi ng isang maestrado na ang tunay na basehan ng katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya para matanggap sa malayang merkado ng ideyas. Pero ako naman talaga, kung talaga naman pong walang basihan yung mga sinasabi nila, paano matatanggap yan? Gaya niyang ako daw ay pogo. Paano ako magiging pogo? Ni minsan hindi naman ako nagmay-ari, miski isa man lang share sa isang pogo company. Ni minsan hindi ko naman naging kliyente ng isang pogo company. Ang naging kliyente ko ay yung isang kumpanya na nagpaupa sa pogo at kompleto ko ng ebidensya. Anong ebidensya? Yung mga pleadings na i-file ko sa MTC, sa RTC, sa Court of Appeals, sa Supreme Court. Lahat po yan ay sa ngalan ng isang kumpanya na hindi naman po nagdedegosyo ng pogo. Sila po ay nagpapaupa sa mga pogo sa panahon na legal ang pogo. So, malinis po ang aking konsyensya. Maski pa sampahan nila ako ng non-billable qualified human trafficking, wala namang kahit anong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang labor. At syempre po, dahil yan ang basic element ng human trafficking, paano naman ako magkakaroon pa ng qualified human trafficking na wala man lang ni isang trafficking? Kaya alam ko po na nadudungisan yung pangalan ko sa pagsampa ng tanim kaso na yan. Pero in the end, naniniwala naman ako na kung ang basahan lang nila ay sinamahan ko si Casiong para humingi nga ng karagdagang panahon para magbayad sa PAGCOR dahil yung pera nilang dapat akala nila binayad sa PAGCOR ay natispal ko, naniniwala ako na yung mga matatalinong tao at wala naman akong pakialam doon sa opinyon ng mga bobong tao, yung mga matatalinong tao makikita na wala tayong pagkakasala. So ang aking sinasabi talaga, unang-una ako'y nagpupugay kay Leandro Libiste kasi tama na panagutin niya si Claire Castro finally, and I hats off to him dahil siya yung unang-unang nais na panagutin si Claire Castro, pero hindi sa pamamaraan na malalabag din ang karapatang pantao ni Claire Castro sa malayang pananalita. At ito nga ay sa pamamaraan ng isang civil libel. At the same time, ako naman po ay sumusuporta rin kay Kong Miao Miao, no? Laban dito sa pagsampa ng kaso ng libel sa kanya dahil sa akin, importante po na pag-usapan yung mga issue na sinasabi ni Miao Miao. No? At ito ay ano ba talaga ang impluwensya ng mga mayayamang tao sa larangan ng politika. Dahil kung totoong sinasabi niya na siya ay nagpopondo, siya ay nagbibigay daw ng mga pasuhol, di umano, sa mga politiko, yan po ay nagpapakita na talagang ang ating larangan ng politika ay nadidiktahan ng pera na hindi naman dapat. Kasi pagdating sa policy making, yan po ang trabaho ng mga mambabatas, kinakailangan gumagawa tayo ng pulisiya na makikinabang sa mayorya ng ating populasyon
at hindi lamang dun sa mga mayayaman. So ako, manindigan lamang kung meow-meow at nasa likod mo naman, hindi lang po ang katotohanan, kung hindi na rin ang sambayang Pilipino na alam na po na kinakailangan mapago na ang larangan ng politika dahil habang ang mga mayayaman na nagdidikta ng pag-uusap natin sa politika, siyempre ang makikinabang lamang ang mga mayayaman at hindi ang madlang people na ngayon po ay gutom. 51% ang ayon sa SWS ay nagsasabi na sila ay gutom at siyempre 94% ay naniniwala na lantaran ang korupsyon sa gobyerno. Korupsyon na in the first place nagmumula dahil may mga mayayamang tao na ginagamit ang suhol para magamit nila ang gobyerno para instrumento sa lalo pang paglago ng kanilang mga kayamanan. Kaya yan mga kaptita, yung inihain na complaint laban kay Marcos Jr. Kasi pag tuwing nagbibigay ho sila ng mga ayuda, yung kickback ho niyan mga kaptita, sa kanila rin ho napupunta yung 1,000, 2,000 hong tinatanggap ho ninyo mga kaptita. Yung balik ko kay Marcos Jr. tsaka sa mga alipores niya ho, malaking malaki. Kaya wag ho tayo nagpapasuhol sa mga hinayupak na yan. Kaya ito, hintayin na lang ho natin ito inilaban sa kanya dahil mga ka-update, malapit na ho tayo ha. Malapit na ho ang pagwawagi ng mga Pilipino. Wala na mga ka-update, impeachment. Impeachment na ni Marcos Jr. ang inaabangan ng milyon-milyong Pilipino. Kaya mga update, kung meron kayo naging komento, reaction dito sa atin na pag-usapan, komento nyo na lang ho sa comment section. Doon na lang ho natin pag-usapan lahat. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.